Sa mga oras na ito, nagaganap ang isang pagtitipon ng mga miyembro ng HONSE, at kabilang dito ang presidente ng World Hunter Association. Ang dahilan ng pagtitipon na ito ay upang ipamahagi ang karne ng titan na ibinigay sa presidente ng isa sa mga bishop ng HONSE. Sa puntong ito, sinimulan ng mga lalaking ito ang pagkain ng karne, at matapos nilang gawin ito, namangha ang isa sa kanila, at sinabi na napakasarap pala ng karne ng titan. Sinabi naman ng isa na ito na marahil ang pinakamasarap na karne na natikman niya sa buong buhay niya. Kasunod nito, nagsimulang malaglag ang kanilang mga lumang balat, at matapos mahulog ang lahat ng ito, napansin nila na bumalik sa pagkabata ang kanilang anyo. Kaya dahil dito, naniniwala na sila na magiging immortal sila kapag kinain nila ang karne ng titan. Samantala, ang isang lalaki na hindi kumain ng karne, matapos makita ang naging pagbabago sa katawan ng kanyang mga kasamahan, ay naisip na dapat nauna na siyang kumain ng karneng iyon. Kaya dahil dito, tinanong niya ang presidente kung mayroon pa bang natitira sa mga karneng iyon. Sinabi naman ng presidente na iyon na ang lahat ng mayroon sila, ngunit sinabi rin niya sa kanyang kausap na hayaan siyang gamitin ang kanilang legacy upang makakuha pa sila ng mas marami pang karne ng titan. Binigyan naman siya kaagad ng permiso ng lalaking ito upang gamitin ang kanilang legacy upang makakuha pa sila ng mas marami pang karne. Kinumpirma naman ng presidente ang utos na ito at tinawag pa nga niya ito bilang ang kanyang master. Samantala, matapos sabihin ito ng presidente, mahigpit niyang isinarado ang kanyang kamay at habang naglalakad palayo, naisip niya na kapag nakuha na niya ang legacy na iyon, una niyang gagamitin ito laban sa mga maruruming matandang nagtitipon dito ngayon. Samantala, sa loob ng Daesung Building, kasalukuyan ding nagsagawa ng sarili niyang meeting si Daesung, at dito nga ay pinupuri niya ang kanyang mga kasamahan sa K-Cats dahil naging matagumpay ang kanilang misyon. Sinabi pa niya na sa sandaling ito, opisyal nang natatapos ang kanilang misyon. Matapos niyang sabihin ito, nagpasalamat si Chan Ho sa lahat ng miyembro at pinalakpakan ang kanilang mahusay na partisipasyon. Kasunod nito, tinanong naman ni Harin si Daesung tungkol sa kanilang Special Training Center at kung maaari din niyang gamitin ito. Sinang-ayunan naman ito ni Changsik at hiniling na gusto rin niyang subukan ang kanilang training center. Matapos marinig ang kahilingan nilang ito, naisip ni Daesung na hindi niya sila madadala doon kung hindi sila parte ng kanyang mga alagad, ngunit sa kabila nito, sinang-ayunan pa rin niya ang kahilingan nilang ito. Sinabi rin niya na umuwi muna sila at magpahinga, at tatawagan na lamang niya sila pagkalipas ng 1 linggo. Natuwa naman ang dalawang ito matapos marinig ang sinabi ni Daesung at tila nasasabik na sa gagawin nilang pagsasanay. Kasunod nito, sinabi naman ni Chan Ho na ang bawat clan ay kailangang magpadala ng kani-kanilang mga tao para asikasuhin ang mga materyales na nagmula sa mga halimaw na kanilang napaslang sa Eurasia region. Binanggit pa niya na ang Daesung clan ay nagpadala na ng kanilang representative sa Japan para asikasuhin ang mga materyales doon. Sumang-ayon naman dito si Director Han Yul at sinabi na ang kanilang Joseon clan ay nagpadala na ng kanilang mga miyembro sa China para asikasuhin ang mga materyales doon. Nagulat naman si Dong Chul sa narinig niyang ito dahil masyadong mabilis ang ginawang pagkilos ng kanilang clan. Ipinaliwanag naman ni Changsik na ang gawaing ito ay nangangahulugan ng malaking kita para sa kanilang mga clan, kaya kailangan nilang kumilos ng mabilis dahil baka maunahan pa sila. Pagkatapos nito, nag-aalala namang tinanong ni Choyong si Daesung sa kalagayan ni Seoyeon, at tinanong siya kung nasa loob pa rin ba ito ng kanyang training center. Sinabi naman ni Daesung sa kanya na kung natalo na niya ang boss sa kanyang training, marahil ay umuwi na ito sa kanilang bahay ngayon. Sa isang container port sa Japan, kasalukuyang pinagmamasdan ng panot na lalaki ang mga kargamento na ipapadala niya pabalik sa kanilang bansa. Pagkatapos ay masaya niyang sinabi na sa dami ng nakuha nila ngayon, madali na para sa kanila na kumita ng bilyones mula sa mga ito. Habang masaya niyang iniisip ito, lumapit mula sa kanyang likuran si Yongchil at sinabi sa kanya na matapos nilang magtrabaho ng husto, hindi pa sila nagkakaroon ng oras para gumawa ng bagong content.
Nang maalala naman niya ang tungkol dito, agad niyang inaya si Yongchil para gawin ang content. Pagkatapos nito, nagtungo na sila sa bundok ng Mount Fuji. Matapos makarating sa lugar, sinimulan na ni Yongchil ang kanyang live stream at dito nga ay binanggit niya na sila ay kasalukuyang nasa Mount Fuji kung saan naganap ang matinding laban ni Daesung sa matabang halimaw. Idinagdag pa niya na ang dahilan ng pagpunta nila sa bundok na ito ay upang kolektahin ang mga materyales na nagmula sa mga napaslang na halimaw sa nangyaring labanan. Habang namamangha ang kanyang mga manonood sa view sa lugar, ipinakilala naman ni Yongchil ang panot na lalaki, at sinabi na siya ang kanyang makakasama patungo sa ilalim ng Mount Fuji upang mag-explore doon. Matapos niyang sabihin ito, napansin ng kanyang mga manonood na kasalukuyan silang nakasuot ng battle gear. Kaya dahil dito, masayang ipinaliwanag ng panot na lalaki na ito ay isang espesyal na protective suit na nagmula mismo sa kanilang clan. Kasunod nito, magiliw niyang ipinaliwanag ang mga kapakinabangan at advantage ng suit na ito na para bang ina-advertise na niya ito sa kanila. Nang mapansin ito ni Yongchil, naisip niya na tila sinasamantala ng lalaking ito ang kanyang live stream upang ipromote ang kanyang produkto ng libre. Kaya habang ginagawa pa niya ito, pinutol na ni Yongchil ang kanyang screen time, at pagkatapos ay sinabi na oras na para simulan ang kanilang pag-explore sa ilalim ng butas na ito. Sa isang lugar sa impyerno, makikita ang isang tao na tumatakbo. Ang tao na ito, na ngayon ay humihingal ng husto, ay ang batang si Daesung. Marahil ito ay noong mga unang taon niya ng pagkahulog sa impyerno. Sa mga oras na ito, nakakita siya ng isang kuweba, kaya agad siyang nagtago sa loob nito. Pagkatapos, sinilip niya ang halimaw na sumusunod sa kanya, at nang makita niya na ito ay nandoon pa rin, napamura siya, at nasabi, sa lahat naman ng mga halimaw, ito pa ang humabol sa akin. Naisip niya na nagsimula ang lahat ng ito noong ma-revive siya, at matagpuan ang kanyang sarili sa harapan ng halimaw na ito. Kaya sa puntong ito, iniisip niya na kung mamamatay ba siya ulit at magsisimula na naman. Ngunit kasunod nito, biglang bumalik ang eksena sa kasalukuyang anyo ni Daesung. Ang pangyayaring iyon ay parte lamang ng kanyang panaginip. Kaya naisip niya na nagkaroon na naman siya ng ganitong klaseng panaginip. Habang iniisip pa niya ito, nakita niya ang kanyang kapatid at si Sueon na naglalaro sa dalampasigan. Kasalukuyan pala silang nasa isang bakasyon, kasama ang kanyang pamilya. Kaya napatanong siya kung bakit kailangang sumama ang babaeng iyon sa kanilang family trip. Nang makita naman siya ng kanyang ina na nagising na sa kanyang pag-idlip, masaya siyang sinabihan nito na nagpunta sila doon para magsaya. Kaya hinimok siya na maglaro na rin kasama ang kanyang kapatid at si Sueon sa tubig. Napakamot naman sa ulo si Daesung at tila walang balak na gawin ang mungkahing iyon. Ngunit habang iniisip pa niya ang tungkol dito, lumapit sa kanya ang ilang mga bata at tinanong siya kung siya ba si Daesung. Tila wala namang kamuang-muang ang isa niyang kasama at tinanong kung sino ang kanyang tinutukoy. Ngunit hindi ito pinansin ni Daesung at sa halip ay sinabi na siya ngayon. Agad namang namangha ang dalawang bata matapos marinig ito, habang ang isa pa nga sa kanila ay hinihiling na makita ang kanyang alagang dragon. Sa kabilang banda, si Daesung ay biglang pinagpawisan ng husto sa di inaasahang atensyon na ito. Ngunit nang marinig ng mga kalapit na tao ang kaguluhang iyon, agad na natawag ang kanilang atensyon, lalo na nang marinig nila ang pangalan ni Daesung. Si Daesung naman, nang mapansin ang mga tingin ng mga tao sa kanya, ay nagulat ng husto at di ito inaasahan. Ngunit sa sandali ding iyon, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Chan Ho tungkol sa pagpunta ng kanilang pamilya sa isang beach. Binalaan pa siya na maraming tao ang makakakilala sa kanya kung gagawin niya iyon, kaya sa palagay niya ay hindi rin sila makakapag-enjoy. Ipinagkibit balikat naman ito ni Daesung at sinabi na kahit makilala pa siya ng mga tao, hindi naman siya isang sikat na tao na kailangan nilang pagkaguluhan. Kaya sa palagay niya ay walang magiging problema doon. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang kaisipan niyang iyon ay maling-mali, dahil ang mga tao sa kanyang paligid ay pinagkakaguluhan na siya na parang isang artista.
Kaya habang nangyayari ito, napatanong siya sa kanyang sarili kung dapat ba siyang kumaway sa kanila. Kasunod nito, nahihiya niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabi na siya nga si Daesung. Sinundan naman ito ng mga tao na humihingi ng kanyang autograph, habang ang ilan naman ay gusto lamang makipagkamay sa kanya. Meron din namang gustong hilingin na gawin din siyang isang srank gaya ng ginawa niya sa kanyang mga kasamahan, habang ang isang babae naman ay napapatili at sinasabi na sobrang gwapo ni Daesung. Sa kabilang banda, si Daesung, matapos marinig ang lahat ng ito, ay hindi na nakapagsalita at awkward na ngumiti na lamang sa kanila. Naisip niya na ang kasikatan ay parang isang gamot na nakakaadik. Sa ilalim naman ng Mount Fuji, kasalukuyang nag-i-explore ang dalawa. Habang ginagawa nila ito, tinatanong ni Yongchil ang kanyang sarili kung bakit sila masyadong pumupunta sa pinakailalim nito. Kaya sa sandaling ito, sinubukan niyang sabihan ang panot na lalaki na wala na silang makikita dito dahil sobrang lalim na nila. Kaya gusto niya sanang himukin na bumalik na. Ngunit ang kanyang mga manonood ay tila walang balak na sundin ang kanyang nais, at mas gusto pa nga ng mga ito na magtungo pa sila sa pinakailalim. At bilang pampalakas ng loob, mayroong nag-donate ng 1,000,000 won para magpatuloy pa sila sa kanilang paglalakbay. Agad din namang nagpasalamat si Yongchil sa donasyong ito, ngunit mapapansin din sa kanyang mukha na hirap na siya sa kanyang kalagayan. Tila natutuwa naman ang kanyang mga manonood na sadista, at pinipilit pa siyang magpatuloy, habang ang iba naman ay nagkokomento na bigyan pa siya ng pera upang magpatuloy pa ito sa kanyang paglalakbay. Matapos mabasa ang lahat ng ito, nakiusap na si Yongchil na itigil na ang ginagawa nilang ito dahil hindi na niya kayang magpatuloy pa. Ngunit matapos niyang sabihin ito, isa sa mga manonood ang nagbigay sa kanya ng misyon na kung magpapatuloy sila, at may makuha silang kahit anong item, makatatanggap siya ng 10,000,000 won. Agad namang napuno ang kanyang komento ng pagsuporta sa kanya na gawin ito. Ngunit kasabay ng challenge na ito, narinig niya ang pagtawag ng panot na lalaki na pinagmamadali siya sa kanyang lokasyon. Matapos makarating sa lugar, nakita niya na nakangiting tinititigan ng lalaking ito ang isang portal na nagmumula sa isang cube. Ang cube na ito marahil ay ang ginagamit noon ni Daesung sa kanilang paglalakbay upang mabilis silang makarating sa iba't ibang bansa. Nang makita naman ng kanyang manonood ang portal na yon, napansin nila na masyado itong maliit kaya naisip nila na ito marahil ay isang class na gate. Habang sinusuri naman ng dalawa ang cube na ito, biglang lumitaw sa kanyang live stream ang isang misyon na nagbabanggit na kung papasok siya sa loob nito, makatatanggap siya ng 100,000,000. Lumaki naman ang mga mata at napanganga si Yongchil nang makita ang misyon na ito, dahil tumataginting na 100,000,000 ang kanyang magiging premyo kung gagawin niya ang challenge na ito. Dito na po nagtatapos ang latest chapter. Kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.